Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabuhay at nakaligtas si Irene sa tangkang pagpatay sa kanya ni Carlos. Ito na kaya ang magiging katapusan ni Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa parking ng hotel, nagtalo si Carlos at Harry dahil lang nabanggit ni Harry na magkikita sila ni Irene mamaya para sa photoshoot na gagawin nila. Ikinagalit ito ni Carlos dahil matagal niya nang inalis si Irene sa buhay niya at ayaw niyang nakikipagkita at nakikipag-usap si Harry kay Irene. Ipinagtaka naman ni Harry ang sinabi ni Carlos dahil sa pagkakaalam niya ay okay naman sila at mabait naman ito sa kanya. Mas lalong nagalit si Carlos at sinabihan niya ito na sundin mo kung ano ang sinasabi ko dahil ang pinakaayaw niya ay ang sinusuway at kinakalaban siya at kapag nasagad siya baka makalimutan niyang anak niya si Harry. Walang nagawa si Harry kaya pinabalik na siya ni Carlos. Galit naman na umalis si Harry sa loob ng sasakyan ni Carlos habang inaayos niya ito dahil ang buong akala niya ay nailispatsa niya na ang lahat ng gamit ni Irene. Pero bigla siyang nagulat nang may tumunog na telepono sa loob ng sasakyan niya. Agad niya itong hinanap at nakita niya ang telepono ni Irene sa ilalim ng upuan. Kinuha niya ito. Natakot bigla si Carlos nang makita niya na tumatawag ang kaibigan ni Irene na si Joyce. Kaya agad pinatay ni Carlos ang telepono ni Irene. Dahilan para magtaka si Joyce kung bakit hindi sumasagot sa kanya si Irene at nag-aalala na ito na baka may nangyari na sa kaibigan niya. Habang si Carlos naman ay agad itinago ang telepono ni Irene saka umalis para kumuha ng damit nila ni Lynette na gagamitin sa bakasyon. Samantala sa kulungan habang magkausap si Annalyn at Madam Lotus, pinakausapan siya nito na kung maaari niyang sabihin sa anak niyang si Carla na mahal at miss na miss niya na ito. Kaya ginawa ng paraan ni Annalyn upang makausap ni Madam Lotus si Carla sa pamamagitan ng video call at para masabi niya personal sa anak niya. Labis nang natuwa si Madam Lotus nang makita niya at makausap niya ang anak niyang si Carla, kaya abot-abot ang pasasalamat niya kay Annalyn. Pagkatapos nilang mag-usap na itanong naman ni Madam Lotus kay Annalyn ang tungkol kay Carlos, na ipinagtaka naman ni Annalyn kung bakit na itanong ni Madam Lotus si Carlos. Sabi ni Annalyn na okay naman po siya pero may mga pagkakataon na iba ang pakiramdam ko sa kanya dahil parang marami siyang mga tinatago sa amin ni nanay. Kaya ipinakita ni Annalyn ang litrato ni Carlos kay Madam Lotus. Pagkakita ni Madam Lotus sa litrato ni Carlos, bigla niyang namukhaan ito. Naalala niya bigla na nakita niya na ito sa kulungan. Kaya sinabihan ni Madam Lotus si Annalyn na hindi ako magiging Madam Lotus kung hindi ako marunong magbasa ng isang tao, lalo na yung mga taong may dugo sa kanilang mga kamay at yang si Carlos na aamay ko ang baho ng dugong kumakapit sa kanya. Kaya binigyan ng babala ni Madam Lotus si Annalyn na mag-iingat sila ng nanay Lynette niya kay Carlos dahil iba ang nararamdaman niya sa pagkatao ni Carlos. Huwag kayong magtiwala sa kanya at huwag mong hahayaan na mapahamak ang nanay Lynette mo sa mga kamay ni Carlos. Habang si Annalyn naman tahimik lang na nakikinig kay Madam Lotus. Sa isip niya na totoo nga ang mga kutob niya kay Carlos na may tinatago itong kakaiba sa pagkatao niya. Maya-maya ay nagpaalam na din si Annalyn at nagpasalamat din si Madam Lotus kay Annalyn sa pagbisita. Samantala sa hotel na tinutuluyan ni Lynette, nag-uusap sila ni Chang Susan tungkol kay Irene. Dahil nabanggit ni Chang Susan kay Lynette na nakilala niya na ito at wala siyang tiwala kay Irene dahil masama ang vibes niya rito at mukhang hindi gagawa ng maganda dahil ang taong desperado wala nang sinasanto. Bigla naman nag-alala si Lynette kay Carlos kaya agad siyang pinayuhan ni Chang Susan na kung ako ikaw, susundan ko si Carlos. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lynette kaya agad niyang sinundan si Carlos sa bahay nila. Nang makarating si Lynette sa bahay nila, naabutan niya si Carlos na abala na nag-aayos ng mga gamit nilang dadalhin para sa bakasyon. Ikinagulat naman ni Carlos nang makita niya si Lynette. Sabi ni Carlos kung bakit pa siya sumunod. Sabi naman ni Lynette na nag-aalala lang kasi ako sa iyo kaya kita sinundan dito. Habang abala si Carlos, nagpaalam muna sa baba si Lynette
para pumunta sa kusina. Maya-maya ay napansin ni Lynette kung bakit bukas ang pinto ng banyo sa baba. Kaya pumasok siya para tingnan nang bigla siyang may matisod na bagay, isang bote na pabango. Kinuha ito ni Lynette at nang makita niya ito, bigla niyang naalala na pabango ito ni Irene. Dahil nung minsan nagkabanggaan sila ni Irene, nakita niya itong nahulog at hindi siya pwedeng magkamali. Biglang nakaramdam si Lynette ng kaba at galit. Sa isip niya na mukhang tama ang kutob nila ni Chang Susan na meron pang namamagitan kay Irene at Carlos. At bigla niyang naalala ang mga sugat ni Carlos sa leeg. Kaya nagpasya si Lynette na itago muna ang pabango kay Carlos dahil alam niya na hindi ito magsasabi sa kanya ng totoo. Kailangan niyang mahuli si Carlos at Irene. Maya-maya ay dumating na si Carlos na dala-dala ang mga gamit nila. Samantala, sa ilog kung saan itinapon ni Carlos si Irene, dalawang lalaki ang nangangalakal ng basura. Habang kinakalkal nila ang basura, may napansin silang isang nakabalot sa carpet. Kaya agad nila itong nilapitan upang tingnan kung ano ang nasa loob dahil parang may kakaiba daw. Nang pagbukas ng carpet, laking gulat nila nang makita nila ang isang babae na si Irene, kaya napabalikwas ang dalawa sa takot. Sumigaw ang isang lalaki na tulong, may tao dito. Kaya agad lumapit ang dalawang lalaki na nakatayo sa itaas para sumaklolo sa kanila. Nang lapitan nila ang babaeng si Irene, nagulat sila nang biglang gumalaw ang kamay nito. Sabi ng lalaki na buhay pa ang babae, kailangan madala agad siya sa hospital. Kaya dali-daling nagpunta ang lalaki sa barangay para sabihin may natagpuan silang babae sa ilog at buhay pa siya at nangangailangan ng tulong. At agad tumawag ng ambulansya ang barangay. At nang makarating ang ambulansya, agad nilang binuhat at isinakay si Irene papunta sa pinakamalapit na hospital. At yun ang East Ridge Hospital. Naibalita na din na ang pagkakaligtas kay Irene sa TV dahilan para mapanood ng kaibigan niyang si Joyce, kaya agad itong umalis para puntahan si Irene. Samantalang si Chang Susan at Josa naman, nabalitaan na nila ang nangyari kay Irene na ikinagulat ng dalawa at ipinagtataka nila ang nangyari kay Irene. Kaya bigla silang kinabahan at naging palaisipan sa kanila kung sino ang gumawa nito kay Irene. Habang si Carlos at Lynette naman ay sinusulit ang pagbabakasyon. Walang kaalam-alam si Carlos na nabuhay si Irene sa ginawa nitong pagtangkang patahimikin si Irene. Eto na ba ang magiging katapusan ni Carlos? Ano ang gagawin ni Carlos kapag nalaman niyang buhay si Irene? Paano niya ipapaliwanag kay Lynette ang nakita niyang pabango sa loob ng banyo na pag-aari ni Irene? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.